Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan sa araw na ito ay tungkol kay Abel, na isang binatang nagmahal sa isang bulag na tindera ng bangus na ang pangalan ay Fatima. Ngunit sa likod ng kagandahan at kabutihang taglay ni Fatima ay may isang lihim itong tinatago. Sa pagtalikod ni Abel sa kanyang ama, dahil sa pagtutol nito sa pag-iibigan nila ni Fatima, ay nagtungo sila sa isang malayong baryo. Ngunit matatanggap kaya ni Abel ang lihim ng kanyang babaeng minamahal? Ano ang kaya niyang gawin upang protektahan si Fatima mula sa mga taong nais itong paslangin? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Mataas ang sikat ng araw ng umagang yun. Tagaktak ang pawis ni Abel habang naglalakad siya sa palengke kasama ang kanyang ama na si Ramon. Bitbit ni Abel ang isang bayong na naglalaman ng mga gulay na pangsahog para sa sinigang na bangus. Ngunit sa kamalas-malasan, wala silang makitang bangus. Ayon sa mga tindera na napagtanungan nila, ay mabilis na naubos ang bangus sa araw na yon. Tanging sina Abel at Ramon na lamang ang magkasama sa buhay. Ang dalawa niyang nakatatandang kapatid ay may sarili ng pamilya, habang ang nanay naman niya ay namatay dahil sa isang malubhang sakit. Nagtatrabaho si Abel at Ramon bilang magsasaka sa lupain ng isang mayamang pamilya sa kanilang baryo. Sa edad ni Abel na 27 ay nananatili siyang binata. Hindi sa dahil walang nagkakagusto sa kanya, kundi dahil wala pa sa isip niya ang mag-asawa. Ang plano ni Abel ay makapunta sa syudad at makahanap ng maayos na trabaho. Nais niya na kahit papano ay maiahon niya sa kahirapan ang buhay nila upang makatikim man lang sila ng maginhawang buhay ng kanyang ama. Tay, paano ba to? Umuwi na lang kaya tayo? Halos lahat ng tindera ng isda dito sa palengke na pagtanungan na natin Pero wala na talaga silang bangus na tinitindi. Naubos na raw. Dapat kasi inagahan natin Mura kasi ang presyo ng bangus ngayon, kaya madaling maubos. Anong mangyayari sa mga gulay na pansigang na binili natin? Kung bukas pa yung lulutuin, malalanta ang mga yan. Di, baboy na lang po ang bilhin natin. Masarap din naman yun, di ba? Mahal ang kilo ng baboy, anak. Isa pa, mas gusto ko talaga ang sinigang na bangus Tapos kapag natinik naman kayo ipapahaplos nyo na naman sa pusa ng kapitbahay natin ang leeg nyo. Bakit ka ba nakikialam sa akin? Sa sinigang na bangus ang gusto ko ilang araw na po kasi tayong puro isda ang kinakain, tay. Kahapon, daing na bangus. Dung isang araw naman, pritong galunggong. Hindi kaya tubuan na po tayo ng kaliskis? Magpasalamat ka na lang at may kinakain pa tayo. Yung iba nga dyan nagdidildil na ng asin sa sobrang hirap ng buhay Kaya ikaw, Abel, tandaan mo, maging matalino ka sa pagpili na mapapangasawa mo, ha? Kahit lalaki ka pumili ka ng babaeng mayaman na baliw sa'yo. Gamitin mo yung gandang lalaki mo para makaangat tayo sa hirap. Tay, tanong lang, kailan pa po ba kayo naging bugaw? Seryoso ko, anak. Kung taga rito lang din sa baryo natin ang aasawahin mo, wag na lang. Tay, wala pa po akong balak na mag-asawa. Saka kung mag-aasawa man po ako doon na ako, sa mahal ako
at mahal ko. Nako, alam mo anak, baguhin mo yung paraan ng pag-iisip mo. Hindi ka mapapakain ng pag-ibig. Tignan mo ang nangyari sa amin ng nanay mo. Nag-asawa kami na parehas kaming mahirap. Hanggang ngayon ay mahirap pa rin tayo. Sumalangit nawa ang kaluluwa ng nanay mo. Kahit na tay, gusto ko pa rin yung mapapangasawa ko, mahal ko. At hindi dahil sa mayaman siya. Aanin ko ang maraming pera, kundi naman ako masaya kasama siya, di ba? Ano ka ba? Gamitin mo ang utak mo. Maging praktikal ka. Huwag mong pairalin ang puso mo. Kapag kumakalaman tiyan mo at ng mga anak mo, ay maiisip mo na tama ang sinabi ko sa'yo. Tumahimik na lang si Abel sa sinabi ng kanyang ama dahil alam niyang hindi siya mananalo dito. May pride kasi ang tatay niya at kapag may opinyon ito, ay hindi ito tumatanggap ng opinyon ng iba. Para rito ay ito ang palaging tama. Nagpatuloy ang mag-ama sa paghahanap ng bangus sa palengke hanggang sa ang tatay na niya ang mismong sumuko at nag-aya ng umuwi nang wala silang nakita. Sa paglalakad nila ay panay pa rin ang himutok ni Ramon. Anak ng bangus naman, oo. Ano na bang nangyari sa mga bangus ngayon? Ang aga namang naubos. Kung kailan gusto kong kumain ng sinigang na bangus saka naman walang mahanap. Tay, bawi ka na lang next life. Saka kung makapaghanap ka naman ng bangus para ka naman naglilihi. Buntis ka ba, tay? Tumigil ka. Hindi ako natutuwa sa mga biro mo, Abel, ha? Huwag mo akong kausapin at mainit ang ulo ko. Grabe ka naman, tay. Bangus lang uminit na kagad ang ulo mo. Natatawang napailing si Abel at sa paglingon niya sa kabilang bahagi ng kalsada ay isang babae na nakaupo sa ilalim ng puno ang nakita niya. May kahoy na upuan sa harap nito kung saan isang bilao ang nakapatong. Sa bilao ay may nakalagay na bangus. Natigilan si Abel, ngunit hindi dahil sa bangus, kundi dahil sa babaeng nagtitinda nun. Napakaganda ng babae. Mahaba ang tuwid nitong buhok, morena at napakaamo ng muka. Kumbaga, ay materyales puwertes. Wala itong kahit na anong kolorete sa muka at simpleng t-shirt at mahabang palda ang suot nito. Ngunit para kay Abel, hindi na kailangan ng dalaga ng kolorete at mamahaling damit upang lumitaw ang kagandahan nito. Napapitlag si Abel nang malakas siyang tapikin sa braso ni Mang Ramon. Hoy! Hoy, Abel! Kanina pa ako nagsasalita rito at ang layo na nalalakad ko. Yun pala wala na akong kasabay sa paglalakad. Ano bang tinitignan-tignan mo dyan, ha? Sinundan ni Mang Ramon ang direksyon ng mga mata ni Abel kung saan ito nakatingin. Teka nga lang, Abel. Huwag mong sabihin na may gusto ka sa babaeng yon. Grabe naman tayo, gusto agad. Hindi mo ba nakikita yung tinda niya? May tinda po siyang bangus, oh. Aba, oo nga no. Kapag siniswerte ka nga naman. Tara, itanong natin kung magkano ang bangus sa kanya. Magkasabay na lumapit ang mag-ama na sina Abel at Ramon sa dalagang nagtitinda ng bangus. Habang papalapit sila roon, ay naramdaman ni Abel ang paglakas ng tibok ng kanyang puso. Sa dami ng babaeng nakita niya na masasabi niyang maganda, ay noon lang siya nakaramdam ng ganon. Para siyang kakapusin ng hininga at nanlalamig ang mga palad niya na may kasama pang panginginig. Ineng, magkano ang kilo ng bangus? 150 po. Pinapaubos ko na lang po kasi ito Aba, ang mura naman. Baka naman bilasan ang mga yan, ha? Baka katihin ang lalamunan ko sa mga yan. Tay, ang dami niyo naman po sinasabi. Kanina hanap kayo ng hanap ng bangus. Ngayon nandito na Ano?
Bibili ka ba o hindi? Hindi po ako nagbebenta ng bilasang bangus. Sinisigurado ko po na kahit mura po ang mga ito, ay ligtas pa rin po itong kainin. Sige. Bigyan mo ako ng 2 kilo. Tutal mura lang naman ang bangus mo. Kinapa ng babae ang lalagyan ng plastik na malapit sa timbangan na nasa kaliwa nito. Nilagyan nito yon ng ilang piraso ng bangus at saka inilagay sa timbangan. May kakaibang napansin si Abel sa babae. Diretso itong nakatingin at walang emosyon ang mga mata nito. Abel, pansin mo ba? Bulag yata itong tindera. Kaya nga po, tay. 2 kilo na po ba? Ining, mawalang galang na. Bulag ka ba? Opo. Ay, ganun ba? Pasensya na ha. Dagdagan mo pa ng isa pang bangus. Kasi wala pang 2 kilo yan eh. Nakangiting tumango ang dalaga habang si Abel ay hindi makapaniwala sa sinabi ni Ramon dahil ang totoo ay lagpas na sa 2 kilo ang timbang ng mga bangus. Napatingin siya sa tatay niya at sumenyas ito na huwag siyang maingay. Matapos dagdagan ng isang bangus ang nasa plastik ay humirit pa si Ramon ng tawad na presyo at binawasan yun ng babae ng 20 piso mula sa orihinal na presyo nun. Masayang nagbayad si Ramon ng saktong halaga sa babae at umalis na ang mag-ama. Grabe ka, tay. Hindi ka na naawa dun sa babae? Bulag na nga'y ginulangan mo pa. Tapos, tumawad ka pa talaga. Ang bigat mo. Hayaan mo na. Ngayon lang naman eh. Buti nga kumpleto pa yung binayad ko sa kanya. Kung sa iba yun, baka kulang pa ang binayad sa kanya. Kasi hindi naman siya nakakakita eh. So ibig sabihin, balak nyo na dayain pati yung ibinayad nyo sa kanya? Oo, pero naisip ko, nakawawa nga siya. Saka, medyo nakonsensya rin ako eh. Grabe ka talaga, tay. Hindi ko akalain na may tatay akong budulero. Pero alam mo, kung bakit higit na nakakaawa yung dalaga na yun? Kasi, panigurado na kahit maganda siya, ay walang lalaki magkakagusto sa kanya at gugustuhin siyang maging asawa. Paano niyo naman po nasabi yan, tay? Kasi nga bulag siya. Magiging pabigat lang siya sa lalaking magiging nobyo o asawa niya. Sa tingin ko, tay, mali kayo. Mukhang hindi siya magiging pabigat kasi nakita niyo naman na kahit bulag yung tao, ay nagagawa pa rin niyang gumawa ng paraan para kumita ng pera. Naghahanap buhay siya. Hindi siya nasa bahay lang. Kaya hindi malabo na may lalaking magkakagusto sa kanya, tay. Basta. Kung ako ang tatanungin, hindi ako mag-aasawa ng babaeng may kapansanan. Tumahimik na lang si Abel at hindi na siya nakipagtalo pa kahit malaki ang pagtutol niya sa mga tinuruan ng kanyang ama tungkol sa bulag na tindera ng bangus. Naniniwala kasi siya na pagdating sa pag-ibig ay hindi hadlang ang edad, kasarian at estado ng buhay ng isang tao para ito ay malin. Dahil kapag tumibok ang puso niya sa isang babae, ay wala na siyang magagawa, kundi sundin ito. Mula nang unang nakita ni Abel ang bulag na dalagang nagbebenta ng bangus sa tabing kalsada, ay hindi na yun nawala sa kanyang isipan. Sa tuwing pauwi siya galing sakahan, sinasadya na niyang dumaan sa kinakapwestuhan ng dalaga kahit pa mapapalayo siya ng daan pauwi sa kanilang bahay. Nakaupo lang palagi ang magandang babae sa maliit na bangkito. Nakapirmi ang tingin sa harapan, tahimik at tila walang pakialam sa kanyang paligid. May banayad ng ngiti sa labi nito habang maingat na inaayos ang mga bangus sa bilao. Hindi man ito nakakakita, halatang sanay na ito sa ginagawa.
Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti nang nakaramdam si Abel ng kakaibang paghanga sa dalaga. Hindi lang sa itsura ng dalaga, kundi sa paraan nito ng pagkilos at sa labis nitong kasipagan. Lalo siyang naakit sa katahimikan ng presensya nito at sa tahimik nitong mundo na tila walang takot o pag-aalinlangan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero sa tuwing natatanaw niya ito, ay parang gumagaan ang pakiramdam niya. Isang hapon, muling dumaan si Abel sa pwesto ng dalaga. Abala ito sa pagbibenta sa isang babaeng may edad na. Lumapit si Abel sa dalaga at pinanood nito ang ginagawa nito. Narinig niya na ang dapat bayaran ng bumibili ay 200 piso, pero 2.50 papel lang ang inabot nito sa dalagang bulag, at anito ay sakto na yon. Hindi na nakapagpigil pa si Abel na makialam sa pagkakataon na yon. Sinabi niya sa dalaga na kulang ang bayad ng bumibili, kaya napilitan nitong ibigay ang tamang bayad. Masama ang loob na umalis ang babaeng bumili ng bangus. Maraming salamat sa ginawa mo, ha? Pero hindi mo kailangan gawin yun. Sanay na ako na naluloko ng mga bumibili sa akin. Ibig mong sabihin, araw-araw may ganung nangyayari sa'yo? Oo. Kapag pinapabilang ko kasi yung pera ko sa kapitbahay ko, ay palaging kulang. Iniisip ko na lang na tulong ko na lamang yun sa kanila. At saka, malaking bagay din sa akin na nauubos palagi ang paninda ko. Ay nako, hindi ko akalain na araw-araw ka nakakaranas ng ganyan. Pero maiba ko. Bago ka lang dito sa baryo namin, di ba? Oo, 1 buwan pa lang ako rito. Kakalipat ko pa lang. Ano nga pala ang pangalan mo? Ako si Abel. Fatima. Fatima ang pangalan ko. Inilahad ni Abel ang isa niyang kamay, pero hindi yun tinanggap ni Fatima. Ibinaba ang kamay nang mapagtantong hindi nga pala nakakakita si Fatima. Fatima, gusto mo bang samahan kita rito hanggang sa maubos siyang paninda mo? Baka kasi may manloko na naman sa'yo eh. Naku, wag na. Hindi na kailangan. Makakaabala pa ako sa iyo eh. Hindi, ayos lang. Ang totoo niyan eh, wala naman akong gagawin ngayon. Libre na ang oras ko. Nakakita si Abel ng putol na kahoy sa tabi ng puno. Inayos niya yun at doon siya umupo, malapit kay Fatima. Napangiti siya dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na matitigan ng malapitan ang magandang muka ng bulag na dalaga. Biglang humarap ang mukha ni Fatima kay Abel at mabilis na inalis ni Abel ang pagkakatitig niya rito kahit alam naman niya na hindi siya nito nakikita. Abel, salamat pala sa pagsama mo sa akin dito, ha. Alam mo ba na ikaw ang unang gumawa niyan sa akin simula nang dumating ako dito sa lugar niyo? Talaga ba? Pero Fatima, nasan pala ang pamilya mo? Bakit hindi sila nagbebenta ng mga bangus? Wala na akong pamilya, Abel. Ulila na ako, kaya kailangan ko talagang kumilos para kumita ng pera kahit maliit. Ayoko namang mamalimos, lalo na't alam ko sa sarili ko na malakas pa ako. Kahanga-hanga ka talaga, Fatima. Hindi ko alam kung gaano kahirap mabuhay nang walang paningin at walang pamilya. Wala akong masamang ibig sabihin sa sinabi ko, ha. Ang ibig ko lang sabihin ay napakatatag mong babae. Naiintindihan ko ang sinabi mo, Abel. Binibiro nga ako ng mga kapitbahay ko eh. Sabi nila, dapat daw ay mag-asawa na ako para meron na akong katuwang sa buhay. Ang sabi ko naman,
Sino bang lalaki na hindi nag-iisip ang papatol sa kagaya ko na bulag at magiging pabigat lang sa buhay niya? Ako? Ha? Anong sinabi mo? Ang ibig ko sabihin kung ako sa'yo, ay huwag kang mawawalan ng pag-asa na may lalaking iibig sa'yo. Dahil naniniwala ko na hindi hadlang ang pagiging bulag mo para makita ng lalaking yon kung gaano ka kasipag at kabait na tao. Maraming salamat sa sinabi mo, Abel. Pero tanggap ko naman, natatanda na akong mag-isa. Ganun na nga yata ang itinakdang kapalaran sa akin ng Panginoon. Mula nang magkakilala, sina Abel at Fatima ay palagi nang tinutulungan ni Abel ang dalaga sa pagbibenta ng bangus pagkatapos ng kanyang trabaho. Siniguro niya na walang manlalamang kay Fatima upang hindi na kulang ang kinikita nito. Sa bawat araw na lumilipas, ay lalong lumalalim ang pagtingin ni Abel kay Fatima. Ramdam niya ang kabutihang loob nito habang mas lalo pa niya itong nakikilala. Dumating ang araw na hindi na kayang itago pa ni Abel ang kanyang nararamdaman kay Fatima. Isang hapon ay naglakas loob si Abel na ipagtapat na ang tunay niyang damdamin para kay Fatima. At sinabi niya na nais niya itong ligawan. Ngunit mariing tinanggihan yun ni Fatima. Ayon sa dalaga, ay hindi ito karapat-dapat sa isang tulad ni Abel dahil may kapansanan ito. Pero hindi natinag si Abel. Araw-araw ay ipinakita niyang tapat ang kanyang hangarin at wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba. Hanggang sa dumating ang 3 buwan, at doon na tuluyang sinagot ni Fatima ng matamis na oo si Abel. Labis ang kasiyahan ni Abel nang sa wakas ay naging magkasintahan na silang dalawa ni Fatima. Halos mapatalon siya sa sobrang tuwa. Hindi niya akalain na kahit hindi siya nito nakikita ay nagawa pa rin siya nitong ibigin. Napatunayan niya na bulag man si Fatima ay naramdaman pa rin ito na totoo ang pag-ibig niya para rito, at yun ang pinaka-importante sa lahat. Isang gabi, nagtungo si Abel sa maliit na kubo ni Fatima na malapit sa kagubatan. Napangiti siya nang makita si Fatima na nakasuot ng bulaklaking bestida. Maayos na nakapusod ang mahaba nitong buhok. Nakaupo si Fatima sa mahabang upuan na gawa sa kawayan sa labas ng kanyang kubo. Lumapit si Abel sa kanyang nobya. Ginawaran niya ito ng mabilis na halik sa noo. Abel, nandiyan ka na pala. Oh, sorry kung medyo na-late ako. May inutos pa kasi si tatay sa akin Oh, bakit parang ang lungkot mo? Dapat ay ngumiti ka kasi mas lalo kang gumaganda sa ayos mo ngayong gabi. Abel, wag na kaya nating tuloy to. Kinakabahan ako na makilala ang tatay mo Baka kung anong sabihin niya sa akin. At ano naman ang pwede niyang sabihin sa'yo? Nabulag ako, na hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Kasi baka maging pabigat lang ako sa inyo. Ano ka ba? Huwag mo ang iniisip yan, Fatima. Tsaka kung sakali man nasabihin ni tatay yan ay huwag ka mag-alala. Dahil mananatili pa rin ako sa tabi mo. Ipagtatanggol kita. Ipaglalaban. Isa pa, 2 buwan na ang ating relasyon Marami nang nakakapansin na palagi tayong magkasama at nakakarating yung kay tatay. May hinala na siya na magkasintahan na tayong dalawa. Kaya naisip ko na wala ng dahilan para maglihim pa tayo sa kanya. At gusto ko rin patunayan sa'yo na ang kagaya mo babae ay hindi dapat ikinakahiya. Sa ganda, kabaitan at sipag mo, ang dapat sa'yo ay ipinagmamalaki. Bahagyang naluwa si Fatima
sa mga sinabi ni Abel sa kanya. Ngumiti ito at hinawakan ang isang kamay ni Abel. Maraming salamat, Abel. Salamat kasi palagi mong ipinaparamdam sa akin. Nakamahal-mahal ako. Dahil yun ang totoo, Fatima. O ano, tara na. Baka mainip na si tatay at kumain na yun ng mag-isa ng hapunan. Ang paalam ko kasi sa kanya ay may bibilin lang ako sa labas. Maingat na inalalayan ni Abel si Fatima. Matapos yun, ay naglakad na sila patungo sa bahay ni Abel. Alam ni Abel na sa oras na yun ay abot langit ang kaba ng kanyang nobya. Pero nais niyang patunayan dito na hindi niya ito ikinakahiya at handa siyang ipaglaban ito sa kahit na sino, kahit pa sa kanyang mismong ama. Pagkarating ni Abel at Fatima sa bahay ni Abel, ay nagulat si Ramon nang makita nito kung sino ang kasama nito. Kasalukuyang nakaupo si Mang Ramon sa kanilang hapagkainan. Patuloy na inaalalayan ni Abel ang kanyang nobya hanggang sa makaupo na ito. Umupo naman siya sa tabi ni Fatima. Abel, sandali nga. Anong ibig sabihin nito? Bakit kasama mo ang bulag na tindera ng bangus? Huwag mong sabihin na totoo ang mga naririnig ko, na nililigawan mo siya. Tay, hindi ko po nililigawan si Fatima. Ay mabuti naman kung ganun. Ining, hindi naman sa minamaliit kita. Pero naniniwala ko na ang dapat nililigawan ng aking anak ay yung babaeng mag-aangat sa amin sa kahirapan. Pero Abel, kung hindi mo siya nililigawan, ibig bang sabihin magkaibigan na kayong dalawa? Mula sa ilalim ng lamesa ay hinawakan ni Abel ang isang kamay ni Fatima. Nanginginig ito, kaya mas sinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay nito para maramdaman ito na hindi siya aalis sa tabi nito. Tay, hindi po kami magkaibigan ni Fatima, kundi magkaibigan. Nobya ko na po si Fatima, tay. Biglang napatayo si Mang Ramon, sabay hampas ng kamay sa ibabaw ng lamesa. Napapitlag si Fatima, ngunit si Abel ay mas pinili na maging matatag. Hindi niya ipinakita sa kanyang ama na naaapektuhan siya sa paunang reaksyon nito. Sabihin mo nagbibiro ka lang, Abel. Bawiin mo sinabi mo. Tay, hindi ko po babawiin yun dahil yun po ang totoo. Mahal ko po si Fatima at ganun din po siya sa akin. Hindi ka pa nag-iisip? Anong magiging kinabukasan mo sa babaeng yan? Sige nga, mahirap na nga tayo. Ay kumuha ka pa ng mas mahirap sa atin at isang bulag pa. Wala akong pakialam kung walang paningin si Fatima, tay. Nagmamahalan po kami. Ewan ko sa'yo. Lintik na pagmamahal yan. Wala ka talagang utak. Magpunta ka sa Maynila at paniguradong pagkakaguluhan ka ng mayayamang babae roon dahil sa gwapo ka. Hayaan mo na lang ba na bumagsak ka sa isang babaeng bulag? Abel, kung ako sa'yo, makinig ka na lang sa tatay mo. Naiintindihan ko ang mga sinabi niya. Gusto lang niyang magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Hindi, Fatima. Kailangan maintindihan ni tatay na nagmamahalan tayong dalawa at hindi mahalaga sa akin kung ano ang kaya mong ibigay sa akin. Makinig ka kay Fatima, Abel. Tama ang sinasabi niya sa'yo. Nasabi lang niya yun, tay, dahil sa mga sinabi niyo. Pero ipaglalaban ko si Fatima. At kahit tutul kayo sa pagmamahalan namin, ay wala akong pakialam. Nandito po kami, hindi para hingin ng pagpayag niyo, kundi dahil naniniwala ko na kailangan niyong malaman kung ano talaga ang namamagitan sa amin dalawa ni Fatima. Nababaliw ka na ba, Abel? Lumuwag na ba mga tornilyo mo sa iyong utak? Ikaw naman, Fatima, umamin ka nga. Kinulam o ginayuma mo ba ang anak ko? Anong pinakain mo sa kanya, ha? Sabihin mo! Tama na po, tay. Masyado niyo na pong iniinsulto si Fatima. Naisip ni Abel
na baka kung ano pa ang sabihin ni Mang Ramon kay Fatima, kaya inaya niya na ang kanyang nobya na umalis sa kanilang bahay. Inihatid niya na si Fatima sa bahay nito, pero hindi muna siya umalis. Naupo sila sa labas ng kubo nito. Hinayaan muna ni Abel na ilabas ni Fatima ang emosyon nito sa pamamagitan ng pag-iyak. Abel, siguro'y dapat kang makinig sa tatay mo. Maghiwalay na lang tayo, Abel. Marami ka pang babaeng makikilala. Yung normal at hindi magiging pabigat sa'yo. Hindi ka pabigat sa akin, Fatima. Dahil ang totoo ay gumaan ng buhay ko simula nang makilala kita. Huwag kang makinig sa mga sinabi ng tatay ko. Wala naman siya magagawa dahil ako pa rin na masusunod sa buhay ko. Kaya huwag mong iisipin na iiwanan kita dahil lang sa ayaw ng tatay ko sa'yo. Fatima, mahal na mahal kita at walang kahit na ano o sino ang makakapagpahiwalay sa ating dalawa. Pangako yan. Masuyong niyakap ni Abel ang kanyang nobya na si Fatima. Ipinaramdam niya rito kung gaano niya ito kamahal. Nais niyang maniwala si Fatima na kahit bulag ito, ay may lalaking kagaya niya na iibigin ito ng wagas. Makalipas ang isang buwan, ay kinumbinsi ni Abel si Fatima na magpakasal na sila. Nung una, ay tutol ito dahil anito ay mas lalong magagalit ang tatay ni Abel sa kanya. Ipinaliwanag ni Abel na kapag nagpakasal sila, ay wala nang magagawa ang tatay niya, kundi tanggapin sila. Nang pumayag si Fatima, ay agad silang nagpakasal ni Abel. Sa munisipyo sila nagpakasal. Wala silang inimbita dahil ang tanging gusto nila ay maging legal ang kanilang pagsasama. Puting bestida ang suot ni Fatima, habang si Abel ay puting polo at itim na pantalon at sapatos. Tahimik lang silang nakatayo sa harap ng opisyal. Magkahawak ang mga kamay nila habang pinakikinggan ang mabilis na pagbasa ng kasulatan. Sa pagtatapos ng seremonya, ay napakasaya ni Abel dahil sa wakas ay mag-asawa na sila ng pinakamamahal niyang si Fatima. Nagtungo sina Abel at Fatima sa bahay ni Abel matapos ang kasal. Naabutan nila si Mang Ramon na nagkakape sa labas ng bahay at agad itong sumimangot nang makita si Fatima. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Hindi ba sabi ko ay ayoko na nagpupunta yan dito? Tay, dapat po isanayin nyo ng sarili nyo na araw-araw na makakasama si Fatima. Nagpakasal na po kami sa munisipyo. Asawa ko na po si Fatima, kaya simula sa araw na to, ay dito na po siya maninirahan kasama natin. Tumiim ang bagang ni Mang Ramon. Hindi ito nagsalita at bagkus ay pumasok ito sa bahay. Hindi nagtagal ay lumabas ito. Dala ang mga damit ni Abel. Itinapon ito ang mga yun sa labas, kasama ang isang traveling bag. Tutal, hindi ka naman nakikinig sa akin. Ay mas mabuti pang umalis ka na sa pamamahay ko. Lumayas ka! Ay, kailangan po bang umabot talaga tayo sa ganito? Bakit hindi niyo nalang po tanggapin na nagmamahalan po kaming dalawa ni Fatima? Asawa ko na siya! Huwag mo nang sayangin ang laway mo. Kahit na anong sabihin mo, ay hindi na magbabago ang desisyon ko. Umalis ka na. At wala na akong pakialam sa'yo. Simula ngayon, iisipin ko na lang na patay ka na. O kahit kailan, ay hindi kita naging anak. Ang ibig niyo po bang sabihin? Itinatakwil niyo na ako? Tama ka. Umalis ka na. At isama mo na ang babaeng yan na mas pinili mo kaysa sa sarili mong ama. Pero tay, lumayas ka na! At wag mo na akong matawag-tawag na tatay simula ngayon. Hindi na kita anak, Abel. Umalis ka na kasama ang babaeng yan. At sana ay wag mong pagsisiyan ang pagpili mo sa kanya. Sinasabi ko sa'yo,
Walang kapantay na paghihirap ang mararanasan niyong dalawa. Hindi inasahan ni Abel na gagawin yun ng tatay niya sa kanya. Alam niya na ayaw nito kay Fatima para sa kanya, pero hindi niya inisip na kaya siya nitong itakwil dahil pinili niyang pakasalan ang babaeng mahal niya. Hindi na niya napigilan ang pagluwa. Dinampot niya ang mga damit niya na nagkalat sa lupa at isinilid yun sa bag. Matapos yun ay magkahawak ng kamay na umalis sila ni Fatima sa kanilang tahanan. Ramdam ni Abel ang bigat sa bawat pagakbang niya papalayo sa bahay kung saan siya isinilang at nagkaroon ng kamalayan. Matapos ang pagtakwil kay Abel ni Mang Ramon, ay nagdesisyon na sila ni Fatima na lisanin na ng tuluyan ang baryong yun. Bitbit nila ang mga damit nila at ang perang naipon nilang dalawa. Umalis sila sa lugar na dala ang pag-asang makakapagsimula sila ng bagong buhay sa lugar na malayo sa tatay ni Abel. Pumunta sila sa isang liblib na lugar sa paanan ng bundok. Isa yung tahimik na lugar na malayo sa kabiasnan. Doon sila nagtayo ng maliit na bahay gawa sa kahoy at pawid. Sa paligid ng bahay ay sinimulan nilang bungkalin ang lupa. Nagtanim si Abel ng talong, kamatis, okra at iba pang mga gulay. Sa kabila naman ng pagiging bulag, si Fatima ay palaging nasa tabi niya upang tulungan siya sa pag-aalaga ng kanilang mga tanim. Hanggang sa pagbebenta ng mga gulay ay tumutulong si Fatima kay Abel. Hinayaan lang ni Abel si Fatima na kumilos dahil alam niya na mas gusto ng kanyang asawa na kumikilos ito. Hindi rin kinilimutan ni Fatima ang pagiging tindera ng bangus. Naghahango sila ng murang bangus sa palengke at inilalako yun ni Fatima, at kapag walang ginagawa si Abel ay tumutulong din siya kay Fatima. Sa simpleng pamumuhay na yon ay naramdaman ni Abel ang payapang mundo na matagal niya nang hinahanap. Isang buhay na tahimik, may kabuluhan at kasama ang babaeng kanyang minamahal. Isang gabi, habang naghahapunan, ay napansin ni Abel ang pananahimik ni Fatima. Tila wala itong ganang kumain. Bakit parang wala kang ganang kumain, Fatima? Ayaw mo ba ng niluto kong ulam? Hindi, Abel. Naisip ko lang kung tama ba tong ginawa mo, na mas pinili mo ko kaysa sa tatay mo. Nang dahil sa akin, ay itinakwil ka niya. Pakiramdam ko tuloy, ako ang sumira sa relasyon nyo bilang mag-ama. Ano ka ba, Fatima? Wala kang kasalanan sa nangyari sa amin ng tatay ko. Desisyon kong pakasalan ka at sumama sa'yo. At wala akong pinagsisisihan sa desisyon kong yun. Kasi napakasaya ko na sa wakas ay nasa iisang bubong na tayo bilang mag-asawa. Kaya simula ngayon, Fatima, wala na tayong ililihim sa isa't isa. Kapag may gumugulo sa isip mo, sabihin mo agad sa akin, mag-asawa na tayo. Kaya kung ano ang problema mo, ay problema ko na rin. Napansin ni Abel ang pananahimik ni Fatima at napayuko ito. May kakaibang naramdaman si Abel sa ikinilos na yun ng kanyang asawa. Teka. Huwag mong sabihin sa akin, Fatima, na meron ka pang hindi sinasabi sa akin. Wala, Abel. Wala akong inililihim sa'yo. Umangat ang mukha ni Fatima at ngumiti kay Abel. Gumanti naman si Abel ng matamis na ngiti rito at sa kanila ipinagpatuloy ang kanilang pagkain. Matapos ang hapunan, ay tumambay muna si Abel at Fatima sa labas ng kanilang kubo. Umupo sila sa upuang yari sa kawayan na ginawa ni Abel. Habang nakatingin si Abel
Sa bilog na buwan ay pinag-usapan ng dalawa ang kanilang plano sa hinaharap. Pinag-usapan nila kung ilang anak ang gusto nila at ano ang ipapangalan nila sa mga ito. Nang makaramdam na sila ng antok, ay pumasok na sila sa kanilang kubo at nahiga. Naunang makatulog si Abel dahil sa pagod niya sa maghapon na pagtatanim. Hindi alam ni Abel kung gaano na siya katagal na nakatulog nang bigla siyang naalimpungatan. Pagbaling niya sa kaliwa ay kinapa niya si Fatima at nagtaka siya dahil wala sa tabi niya ang kanyang asawa. Fatima? Fatima? Nasaan ka? Walang sumagot kay Abel, kaya tumayo siya at sinindihan ang lampara. Sa pagbaha ng malamlam na liwanag, ay nalaman niyang wala sa loob ng kanilang bahay ang asawa niya. Lumabas siya na dala ang lampara. Umikot siya sa paligid ng kanilang bahay at nagpunta sa taniman. Pero hindi niya natagpuan doon si Fatima. Fatima? Fatima, nasan ka? Fatima? Mas tumindi ang kaba ni Abel nang wala siyang narinig na tugon mula sa kanyang asawa. Ganun pa man, ay pinilit niyang alisin ang anumang hindi magagandang bagay na tumatakbo sa kanyang isipan. Siguro naglalakad-lakad lang siya para magpahangin. Babalik din siya. Sigurado ko. Naupo muna si Abel sa labas ng kubo habang nasa tabi niya ang lampara. Naisip niya na baka kapag umalis siya ay bigla namang dumating si Fatima. Panay ang dasal niya sa kanyang isip na sana ay walang masamang nangyari sa kanyang asawang si Fatima. Sa halos 1 buwan na nila sa lugar na yon, ay noon lang yun nangyari, kaya hindi maiwasan na mag-alala ni Abel. Bawat minutong lumilipas na wala si Fatima ay palala ng palala ang kaba ni Abel. Hanggang sa umabot ng 3:00 ng madaling araw ay wala pa rin ang kanyang asawa. Diyos ko, ano na kayang nangyari sa asawa ko? Teka, siguro mas makabubuti kung hanapin ko na siya. Saktong pagtayo ni Abel ay siya namang pagdating ni Fatima. Nagliwanag ang mukha ni Abel at masaya niyang sinalubong ng mahigpit na yakap ang kanyang asawa. Fatima? Diyos ko, salamat sa Diyos at ligtas ka. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo eh. Saan ka ba galing? Naalimpungatan ako, tapos wala ka na sa tabi ko. Pasensya ka na, Abel. Hindi kasi ako makatulog kaya naglakad-lakad lang ako. Tapos, naligaw ako kaya natagalan ako bago makabalik. Akala ko kasi memoryado ko na ang lugar na to, pero hindi pa pala. O ano, ayos ka lang ba? Wala bang masamang nangyari sa'yo? Kapag gusto mo maglakad, lalo na sa gabi, sabihan mo lang ako. Nakangiting umiling si Fatima. O sige, pumasok na tayo. Masyado na malamig dito eh. Inalalayan ni Abel si Fatima hanggang sa muli itong nakahiga. Tumalikod si Fatima sa kanya. Niyakap naman ito ni Abel mula sa likod at sa kanya ipinikit ang mga mata upang muling matulog. Nawala na ang pag-aalala niya dahil sigurado na siyang ligtas ang kanyang asawa. Kinabukasan ng umaga, matapos mag-almusal, ay inihanda na ni Abel ang mga gulay na kanilang ilalako. Isinunod na niya ang mga bangus ni Fatima at saka sila umalis para magtinda. Kahit matindi ang sikat ng araw, ay walang nagreklamo sa kanilang dalawa. Alam nila na kailangan nila yung gawin upang mabuhay sila at makapag-ipon para sa plano nilang pagbili ng sarili nilang lupa. Sa kanilang paglalakad ay nakita ni Abel
ang mga taong nagkukumpulan sa harapan ng isang tindahan. Nagkaroon siya ng interes sa kung anong pinag-uusapan ng mga yon, kaya lumapit sila sa mga nagkukumpulan. Baka po may gusto sa inyong bumili ng gulay at bangus. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanila. Ako, pagbilhan mo ako ng pechay. Magkano yan? 10 piso lang po isang tali. Ilan po bang bibili nyo? Bigyan mo ako ng 3 tali. Inilagay ni Abel sa plastik ang 3 tali ng pechay. Pagkabayad ng matandang lalaki, ay napatingin ito kay Fatima. Hindi ba kayo yung bagong lipat? Malapit sa paanan ng bundok. Opo, kami nga po. Magdadalawang buwan na rin po kami rito. Mag-asawa ba kayo? Opo. May anak ba kayo o buntis ba ang asawa mo? Wala po kaming anak at hindi po buntis ang asawa ko. Bakit niyo po pala naitanong? Paano? May inaswang na buntis kagabi. Patay yung buntis at nawawala yung sanggol sa tiyan ng babae. Wakwak ang tiyan. Mag-isa siya sa bahay at mukhang alam ng aswang na wala siyang kasama. Mag-iingat kayo, lalo na yung asawa mo. Kapag nabuntis yan, paniguradong magiging mainit yan sa mga mata ng aswang. Biglang kinilabutan si Abel sa sinabi na yon ng matandang lalaki. Inisip na lang niya ang itsura ng buntis na sinabi nito, ay hindi niya na napigilan ang matakot, lalo na para sa asawa niyang si Fatima. Tatang, matagal na po bang may aswang sa lugar na to? Abay, ngayon lang. Tahimik ang lugar na to. Kaya nga kami nagtataka kung bakit biglang may nabiktima ng aswang eh. Pero sana ay napadaan lang ang aswang na yon sa lugar natin at wala nang sumunod na magiging biktima. Magsasalita pa sana si Abel nang hawakan siya ni Fatima sa braso. Napatingin siya sa kanyang asawa. Abel, tara na para mapaubos na natin itong mga paninda natin. Sige, para makapagpahinga na kagad tayo. Maraming salamat po pala, tatang ha. Sige o, mauna na po kami. Walang anuman. Huwag niyong kalimutan yung mga sinabi ko. Mag-iingat kayo. Mahirap kapag sinalakay kayo ng aswang kasi wala kayong kapitbahay. Muling nagpasalamat si Abel sa matandang lalaki bago sila nagpatuloy sa pagtitinda. Habang naglalakad ay panay ang sulyap ni Abel kay Fatima at hindi nakaligtas sa kanya ang pagkabahala sa mukha nito. Inakbayan niya si Fatima at marahan itong tinapik sa balikat. Fatima, nag-aalala ka ba ron sa sinabi ng matandang lalaki na may aswang dito? Bakit naman ako mag-aalala doon? Hindi naman ako naniniwala sa mga aswang eh. Bakit parang kinakabahan ka? Ha? Hindi ah. Medyo napapagod lang siguro ako. Pero ikaw, Abel, naniniwala ka ba sa aswang? Oo naman. Pero hindi pa kasi ako nakakakita nun eh. Paano mo nasasabing naniniwala ka? Hindi ka pa naman pala nakakakita. Kasi nung bata pa ako, ay kalat na sa baryo namin ang kwentong aswang. May albularyo kasi sa amin dati, na ang sabi niya ay may kaibigan daw siyang manananggal. Saka may iba pa na nagkikwento nun sa amin na nakakita na sila ng aswang. Ikaw, bakit hindi ka naniniwala dun? Walang nakuwang sagot si Abel mula sa tanong niyang yun kay Fatima. Hindi na lang din siya nagsalita at inisip niya na hindi interesado ang kanyang asawa sa ganong usapan. Bago sumapit ang 12:00 ng tanghali, ay naubos na ang paninda ni Abel at Fatima. Masaya silang naglakad pauwi dahil mabilis nilang napaubos ang mga gulay at bangus. Ibig sabihin kasi nun ay buong maghapon na silang makakapagpahinga. Malapit na sila sa makipot na daan papunta sa kanilang kubo ng isang matandang lalaki na may malaking katawan ang humarang sa kanilang daraanan.
Makapal ang bigote at balbas nito. Amoy alak ang lalaki at bahagyang namumungay ang mga mata. Oh, Baldo, kumusta na? Mukhang napaaga ang happy-happy mo ah. Parang hindi ka naman sanay sa akin, Abel. Mamamatay ako kapag hindi ako nakainom ng alak sa umaga. Oo nga pala. May bangus pa ba kayo? Bibili sana ako eh. Wala na, Baldo eh. Pinakyaw kasi ni Kapitan at magtitinda daw kasi ng relyenong bangus ang asawa niya. Tumingin ang lasing na si Baldo kay Fatima nang may kasamang pagngisi. Hindi nakaligtas sa mga mata ni Abel ang malagkit nitong tingin sa kanyang asawa. Alam mo, Fatima, kahit mulag kayo, napakaswerte sa'yo ni Abel. Napakaganda mo kasi. Ano kaya ang pakiramdam na gabi-gabi kang nakakasiping ano? Baka gusto mo ng dagdag na pagkakakitaan. Kahit isang gabi lang, Fatima, magbabayad ako. Baldo, pasensya na. Pero hindi ko gusto sinabi mo ha. Nakakabastos ka. Balat sibuyas ka na masyado, Abel. Hindi ba dapat tayo maging masaya ka dahil may pumupuri sa ganda ng asawa mo? Hindi naman kasi papuri ang sinabi mo eh. Kundi pambabastos. Hoy, Abel! Huwag mo kong pinagtatasan ng boses ha. Baka hindi mo alam kung sino ako sa baryong to. Kilala na kita, Baldo. Sa dami na nagsasabi sa akin na mag-ingat sa'yo, ay alam ko na kung anong klaseng tao ka. Eh, naman pala eh. Bakit ang angas mo sa akin? Hindi ka ba natatakot na mapabilang sa mga taong binugbog ko, ha? Abel, tara na. Umuwi na tayo. Maangas na tinignan ni Baldo si Abel, pero hindi siya nagpatinag. Nilabanan niya ang tingin nito. Nang hawakan ni Fatima ang braso ni Abel, ay tumalikod na sila at naglakad pauwi sa kanilang kubo. Habang papalayo, ay narinig pa nila ang nakakalokong pagsigaw ni Baldo. Matitikman din kita, Fatima! Sigurado ako na sa sobrang galing kong magpaligaya sa kama, ay makakakita ka sa sobrang sarap! Abel, wag mo na lang siyang pansinin, oh. Ang bastos talaga ng taong yun. Masyadong pasmadong bunganga. Ang mga taong kagaya niya ay mas nakakatakot pa kaysa sa aswang. Makalipas ang ilang sandali, ay nakarating na sina Abel sa kanilang bahay. Inalis muna ni Abel sa isip niya ang nangyari kanina at pinagtuunan muna niya ng pansin ang pagluluto ng pagkain nila para sa pananghalian. Pagsapit ng gabi, matapos ang hapunan, ay nagtungo muna sina Abel sa likod ng kanilang bahay kung saan may malinis na sapa. Doon sila kumukuha ng inumin na tubig at maging ang panligo nila. Nakasanayan na ni Abel ang maligo sa tabi ng sapa bago matulog. Iniwanan niya sa loob ng bahay ang kanyang asawang si Fatima na abala naman sa paglalatag ng kanilang tutulugan. Habang nagsasabon ng katawan si Abel, ay naulinagan niya na tila may kausap si Fatima. Kasunod nun ay narinig niya ang pagsigaw ng kanyang asawa. Abel! Abel, tulungan mo ako! Abel! Mabilis na nagsuot ng short si Abel at tumakbo. Pagpasok niya sa kanilang kubo, ay nagimbal siya nang makita na naroon si Baldo. Nasa likod dito ni Fatima, habang ang hawak nitong itak ay nakatutok sa leeg ng kanyang asawa. Walang tigil ang pag-agos ng luha ni Fatima sa magkabila nitong pisngi. Baldo, hayop ka! Pakawalan mo ang asawa ko! Parang awa mo na! Huwag mo siya sasaktan! Hindi ko sasaktan ang asawa mo. At totoo nga yan eh. Papasayay ko pa siya. Abel! Tulungan mo ako! Huwag ka mag-alala, Fatima. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa'yo, pangako. Tumabi ka, Abel. Umalis ka dyan.
Umalis ka sa pinto! Alis! Huwag mong gawin to, Baldo. Huwag mong sasaktan si Fatima. Napakayabang mo kanina. Tapos kayo nagmamakaawa ka sa akin? Tignan natin kung makapagyabang ka pa sa akin pagkatapos kong pagsawaan ang katawan ng asawa mo. Umalis ka dyan sa pinto. Kundi ay gigilitan ko ulit dito kasama mo. Sige! Wala nang nagawa pa si Abel. At sumunod na lamang ito sa sinabi ni Baldo. Lumabas siya at sumunod sa labas si Baldo habang hawak pa rin ang umiiyak na si Fatima. Huwag kang susunod ha! Kung ayaw mo mabiyudo kagad, huwag kang mag-alala. Ibabalik ko kagad ang asawa mo. Lumakas ang hagulgol ni Fatima nang hilahin ito ni Baldo patungo sa kasukalan. Nang tumalikod si Baldo kay Abel, ay sinamantala ni Abel ang pagkakataon upang iligtas si Fatima. Kinuha niya ang kahoy na nakasandal sa labas ng kanilang kubo. Malalaki ang hakbang na lumapit siya kay Baldo at inihampas niya sa likod ng ulo nito ang kahoy. Napaigik si Baldo at nabitiwan ito si Fatima. Fatima! Takbo! Mabilis na tumakbo si Fatima kahit wala itong nakikita. Hindi pa man ito nakakalayo nang matalisod ito sa isang bato na naging dahilan para madapa ito. Hinarap ni Baldo si Abel at sa bilis ng pangyayari ay hindi na nagawang makaiwas ni Abel nang saksakin siya ni Baldo sa tiyan gamit ang itak. Napasinghap siya nang maramdaman ng pagbaon ng itak sa kanyang laman. Napahawak siya sa braso ni Baldo. Akala mo ba ay kaya mo ko? Maayos naman sana ang lahat eh. Pero ngayon, nag-iba na ang plano ko. Pagkatapos kong pagsawaan ng asawa mo, papatayin ko kayong dalawa. Isang saksak pa ang ibinigay ni Baldo kay Abel. Napaluhod siya at sumubsob siya sa lupa. Nilapitan ni Baldo si Fatima na nakadapa pa rin. Itinihaya nito si Fatima. Nanlaban si Fatima pero nagawang umibabaw ni Baldo rito. Habang si Abel naman ay pilit na tumayo pero hindi niya magawa dahil sa mga sugat niya. Baldo! Parang awa mo na! Huwag mong gawin yan! Maawa ka sa asawa ko! Pero parang walang naririnig si Baldo. Pinunit nito ang damit ni Fatima. Umalingaw-ngaw ang malakas na pagpalaw ni Fatima. Pakiramdam ni Abel ay parang unti-unting dinudurog ang puso niya, lalo't wala siyang magawa para iligtas ito. Hinawakan ni Baldo ang magkabilaang kamay ni Fatima at tumingin kay Abel. Tignan mo, Abel! Tignan mo! Panoorin mo kung paano ko paligayahin ang asawa mo! Ngunit sa paglingon muli ni Baldo kay Fatima, ay isang nakakagimbal na pangyayari ang sumunod. Biglang bumigat ang paligid. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan at may kakaibang nangyari sa katawan ni Fatima. Mabilis na nagbago ang anyo ni Fatima. Pumuti ang balat nito na parang bangkay. Humaba ang mga kuko at nagkaroon ito ng matutulis na mga ngipin. Ang walang buhay nitong mga mata ay naging kulay pula at nanlisik. Labis na nagimbal si Abel sa kanyang nasaksihan. Hindi ito totoo. Aswang si Fatima. Aswang ang asawa ko. Nanlaki ang mga mata ni Baldo at agad nitong binitiwan si Fatima. Tumayo ito at takot na napaatras. Aswang ka! Isa kang aswang! Tumakbo si Baldo papunta sa kasukalan. Pero mabilis si Fatima. Sa isang iglap ay nasa likod na ito ni Baldo. Narinig ni Abel ang malalalim na ungol ni Fatima na sinasabayan ng sigaw ng pagmamakaawa ng manyakis na si Baldo. Dinig na dinig din niya ang tunog ng mga butong nababali at nadudurog. Tulungan niyo ako!
Tulungan niyo ako! Napaluhod si Abel sa lupa habang nanginginig. Pinilit niyang bumangon pero ang kirot ng mga sugat niya sa tiyan ang humahatak sa kanya pabalik sa lupa. Maya-maya pa ay nakita niya si Fatima sa nakakatakot na anyo nito bilang isang aswang. Habang winawakwak ang tiyan ni Baldo na nakahiga sa lupa, nilapa nito ang lamang loob ni Baldo. Nang matapos si Fatima, ay dahan-dahan itong tumayo. Tumingin ito kay Abel habang puno ng dugo ang mga kamay at mukha nito. Malalim ang tingin ni Fatima sa kanya na nagdulot ng abot langit na takot kay Abel. Hindi makapaniwala si Abel sa kanyang nasaksihan. Nanginginig ang buong katawan niya. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o lalayo sa kanyang asawa. Ngunit sa gabing yon ay alam niyang hindi niya na maikakaila ang katotohanan na ang kanyang asawa na si Fatima ay isang aswang. Nang magsimulang maglakad si Fatima palapit kay Abel, ay bumalik na ang anyo nito sa pagiging tao. Dahil sa nakita niyang pagpatay ni Fatima kay Baldo, ay ang pag-atras ang unang naging reaksyon ng katawan ni Abel. Huwag ka lalapit sa akin! Maawa ka! Huwag mo akong papatayin! Natigilan si Fatima sa paglapit kay Abel. Kasunod nun ay nabanaag niya ang labis na kalungkutan sa mukha nito. Naiintindihan ko kung bakit ka natatakot sa akin, Abel. Hindi ko sinabi sa'yo kung sino talaga ako. Ngayon alam mo na isa akong aswang ay wala nang dahilan pa para manatili ako sa iyong tabi. Maraming salamat sa pagpaparamdam sa akin kung paano magmahal at mahalin. Paalam na, Abel. Sa pagtalikod ni Fatima para umalis, ay tila natauhan si Abel. Bumalik sa alaala niya ang unang beses na nakita niya si Fatima. Naalala niya ang masasayang sandali na kanilang pinagsaluhan at ang araw ng kanilang pag-iisang dibdib. Dahil doon, pinilit ni Abel na tumayo. Sinundan niya si Fatima at hinawakan niya ito sa braso. Marahang humarap si Fatima habang umiiyak. Patawarin mo ako kung natakot ako sa iyo, Fatima. Nabigla lang ako sa nalaman ko. Hindi ko akalain na isa kang aswang. Gaya ng sinabi ko kanina, ay naiintindihan kita. At naiintindihan ko rin kung hindi mo na ako kayang makasama, Abel. Hindi, Fatima. Wala akong sinabi na ayaw na kitang makasama. Pero Abel, hindi kita maintindihan. Masuyong hinawakan ni Abel ang magkabilaang balikat ni Fatima. Tinignan niya ito ng diretso sa mga mata nito, kahit alam niyang hindi siya nito nakikita. Wala akong pakialam, Fatima. Wala akong pakialam kahit aswang ka o kahit anong nilalang ka pa. Masyadong malaki at totoo ang pagmamahal ko sa iyo para talikuran kita matapos kong malaman na isa kang aswang. Mahal na mahal kita, Fatima. At gusto pa rin kitang makasama hanggang sa pagtanda at hanggang kamatayan. Pero Abel, magiging magulo ang buhay mo dahil isa akong aswang. Magtutulungan tayo, Fatima. Hindi natin hahayaan na malaman ito ng ibang tao. Nagawa na nating mabuhay ng normal. Hindi ka naman binalak na gawa ng masama ni Baldo. Ay walang ibang makakaalam na isa kang aswang. Kaya natin to, Fatima. Walang problema ang hindi natin kakayanin hanggat magkasama tayong dalawa. Hindi agad nakapagsalita si Fatima. Ramdam ni Abel na hindi pa rin makapaniwala si Fatima sa naging desisyon niya. Sa gitna ng pananahimik ni Fatima, ay mahigpit niya itong niyakap. Paulit-ulit niyang sinabi kung gaano niya ito kamahal.
Nang humupa na ang emosyon nilang dalawa, ay mabilis na kumilos si Abel. Gamit ang pala, ay naghukay siya sa isang lugar sa kakahuyan na medyo malayo sa kanilang kubo. Nang makapaghukay na siya ng malalim, ay hinila na niya ang walang buhay na katawan ni Baldo. Mabigat ang katawan ni Baldo, pero mas mabigat ang konsensyang nararamdaman niya dahil alam niyang kailangan niya na ngayong pagtakpan ang isang katotohanang maaaring ikapahamak ng babaeng mahal niya. Nang mailibing na niya ang katawan ni Baldo, ay hindi muna siya umalis doon. Mataman siyang nakatingin sa hukay na tinabunan niya ng lupa. Patawarin mo ako, Baldo. Patawarin mo kami ni Fatima. Pero siguro nga, ay hindi kami dapat makonsensya. Ipinagtanggol lang ni Fatima ang sarili niya. Kaya pinatay ka niya. Sa mga sumunod na araw, ay hindi ipinakita at ipinaramdam ni Abel kay Fatima na may nabago sa kanyang damdamin. Tila ba, hindi niya nalaman na isang aswang ang kanyang asawa. Mas naging maalaga at mapagmahal siya kay Fatima. Sa bawat yakap at halik niya kay Fatima, ay lalo niyang ipinaparamdam dito ang lalim ng pagmamahal niya para sa kanyang asawa. Isang pagmamahal na hindi nakabatay sa anyo, kundi sa pagkatao ng taong kanyang iniibig. Ngunit sa tahimik na bahagi ng kanyang isip, ay laging nandoon ang pangamba na baka may makaalam sa sikreto ni Fatima. Alam ni Abel na kailangan manatiling lihim ang lahat dahil sa oras na mabunyag ang sikreto ni Fatima, ay alam niyang hindi magdadalawang isip ang mga tao na saktan o patayin ang kanyang asawa. Isang maaliwalas na umaga, magkasamang naglalakad sina Abel at Fatima habang bitbit ang kanilang mga paninda. Habang nakaalalay si Abel sa kanyang asawa, ay bigla itong nagsalita. Abel, gusto ko magpasalamat sa'yo dahil sa kabila ng nalaman mo tungkol sa akin, ay hindi mo ko iniwan. Salamat kasi simula nang malaman mo kung ano ko, ay hindi ko naramdaman na nabawasan ang pagmamahal mo sa akin. Napakapalad ko dahil ikaw ang lalaking inilaan sa akin ng Panginoong Diyos. Hindi ba sabi ko naman sa'yo noon ay hindi kita iiwanan kahit na anong mangyari? Isa pa, hindi ko rin alam kung paano ako mabubuhay kapag wala ka, Fatima. Alam ko rin na kahit isa kang aswang ay mabuti ang iyong puso. At kaya mo lang napatay si Baldo ay dahil ipinagtanggol mo lamang ang sarili mo. Naputol agad ang pag-uusap ng dalawa nang makita ni Abel na papalapit sa kanila ang isang matandang lalaki na naging suki nila noon sa gulay. Bumili ang matanda ng 3 piraso ng talong. Ang akala ni Abel ay aalis na ang matandang lalaki matapos makabili, pero nakipagkwentuhan pa ito sa kanila. Alam niyo na ba ang bagong balita dito sa atin ngayon? Aba, umatake na naman yung aswang kagabi. Pinatay yung matandang babae na nakatira malapit sa arko. May malubang sakit kasi ang matandang yon. Isa kasi sa mga paboritong biktima ng mga aswang ay yung may sakit o kaya yung malapit ng mamatay. Napatingin si Abel kay Fatima. Hindi niya maiwasang kabahan nang magkaroon siya ng hinala na baka si Fatima ang aswang na nambibiktima sa baryong kanilang kinaroroonan. Ganun pa man, ay nanatili pa rin siyang tahimik habang patuloy sa pagsasalita ang matandang lalaki. At alam niyo ba na nawawala si Baldo? Yung lalaking palagi po ban lasing? Oo, siya nga. Yung barumbado na palagi na lang may inaaway. Ilang araw na raw na hindi umuwi sa bahay nila. Sabi ng nanay niya ang hinala daw pinatay na rin yun ng aswang o kaya tinumba ng kung sino sa mga nakaaway nito. Sa dami man naman na may galit kay Baldo, ay hindi na ako magtataka kung patay na siya ngayon. Mabuti nga yun. At wala ng basagulero dito sa lugar natin.
Pero may hinala na po ba mga tao kung sino ang aswang? O baka kilala nyo na? Hindi pa namin kilala. Pero dahil 2 o baka 3 na ang napatay ng aswang, ay mukhang kasama lang natin siyang naninirahan dito. Kaya mag-iingat kayong mag-asawa. Huwag na kayong lalabas kapag gabi na. At huwag niyong kakalimutan na magsaboy ng asin sa paligid ng bahay niyo bago dumilim. Kasi ang sabi nila, takot ang aswang sa asin. Maraming salamat po sa paalala nyo. Wala ka naman. O paano? Mauuna na ako. At itotorta ko pa itong talong na binili ko sa inyo. Sige, salamat po. Matapos makaalis ng matandang lalaki, ay tinignan ni Abel si Fatima at isang hinala ang nabuo sa kanyang isipan. Ganun pa man, hindi muna niya kinausap ang asawa niya tungkol sa bagay na yon dahil alam niya na hindi doon ang tamang lugar para mapag-usapan nila yon. Matapos magtinda ng gulay at bangus, ay agad na umuwi ang mag-asawa sa kanilang kubo. Nagsalang ng sinaing si Abel, habang si Fatima naman ay nasa labas at nagpapahangin. Tumabi si Abel kay Fatima at hinawakan ang isa nitong kamay. Ang lalim naman yata ng iniisip mo. Iniisip ko kasi yung sinabi ng matandang lalaki kanina. Alam nila na nandito sa lugar nila yung aswang. Natatakot ako, Abel. Baka kapag nalaman nila na isa akong aswang, ay patayin nila ako. Fatima, magtapat ka nga sa akin. Ikaw ba ang aswang na pumatay dun sa matandang babae at dun sa buntis? Huwag ka mag-alala. Hindi ako magagalit sa'yo. Basta't magsabi ka lang sa akin ng totoo. Abel, sa maniwala ka't sa hindi ako ang pumatay sa kanila. Oo, isa nga akong aswang. Pero kahit kailan na hindi ako pumatay ng tao para gawin silang pagkain. Kapag nakakaramdam ako ng uhaw sa dugo o pagkagutom sa laman, ay mga hayop lang ang pinapatay ko. Sanay na ako sa ganon, kaya hindi ko kailangan pumatay ng tao. Maniwala ka, Abel. Naniniwala ako sa iyo, Fatima. Pero ibig sabihin lang nun, ay meron pang isang aswang sa lugar na to. Kaya kailangan pa rin nating mag-ingat. May isang bagay pa pala akong itatanong sa iyo. Ano yun, Abel? Nung naging aswang ka at pinatay mo si Baldo, bakit parang nakakakita ka nun? Alam mo kung nasa si Baldo, kaya madali mo siyang napatay. Hindi ako nakakakita kahit maging aswang ako, Abel. Sadyang mas malakas lang ang pakiramdam at pang-amoy ko kapag nasaan yung aswang ako. Kaya kong maging aswang sa kahit na anong oras ko gustuhin. Pero kapag bilog ang buwan, ay doon ako walang kontrol dahil kahit ayoko, ay pilit ako nagiging aswang at kailangan kong uminom ng sariwang dugo. Ngayon ay mas naiintindihan na kita. Maraming salamat, Abel. Napakaswerte ko na nakilala kita. Hindi ko akalain na may isang tao na tatanggap sa kung sino at ano ako. Dahil mahal na mahal kita, Fatima. At naniniwala ako na kung mahal mo ang isang tao, ay tatanggapin mo ang lahat-lahat sa kanya. Kahit pa ang pinakamadilim na parte ng kanyang pagkatao. Maging sino man siya. Inihilig ni Fatima ang ulo sa balikat ni Abel. Mas lalo namang hinigpitan ni Abel ang pagkakahawak niya sa kamay ng kanyang asawa. May kaba pa rin sa dibdib niya dahil hindi niya maalis sa kanyang isip ang mga posibleng mangyari sa mga susunod na araw. Alam niya na kahit walang ginagawang masama ang kanyang asawa, pero sa sandaling malaman ng mga tao na isa itong aswang, ay magagalit ang lahat dito. Ngunit araw-araw na nangangako si Abel sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat upang protektahan ang babaeng pinili niyang makasama magpakailanman. Simula noon ay mabilis na kumalat sa buong baryo ang balita ng sunod-sunod na pagpatay ng aswang.
Isang bata ang natagpuang wala ng lamang loob sa likod ng paaralan. Kasunod noon ay isang matandang lalaki naman ang pinaniwalaang pinasok ng aswang sa sarili nitong bahay at pinatay habang natutulog. Araw-araw ay may bagong kwento tungkol sa pagpatay ng aswang na naging dahilan para mabilis na kumalat ang takot sa buong baryo. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ni Abel ang totoo. Nakikita niya sa bawat gabi ang katahimikan ni Fatima, ang pagpigil nito sa sarili at ang pagsusumikap nitong mabuhay ng tahimik sa kabila ng sumpang dala nito. Hindi si Fatima ang may gawa ng mga karumal-dumal na pagpatay. May iba pa o higit pang aswang ang palihim na lumalapastangan sa baryo. Dahil doon ay lalong tumindi ang pangamba ni Abel. Hindi lang dahil sa panganib ng mga pagpatay, kundi sa posibilidad na maging desperado ang mga tao na alamin kung sino ang aswang sa baryo. Baka kapag natuklasan ng mga tao ang sikreto ni Fatima, ay pagbintangan ito sa kasalanan na ginawa ng iba. Isang gabi, habang magkatabing nakahiga sina Abel at Fatima sa banig, ay napansin ni Abel na gising pa rin ang kanyang asawa. Maya-maya pa ay bumaling ito paharap sa kanya at nagsalita. Abel, ano kaya kung umalis na lang tayo rito? Bakit mo naman naisip yan? Sunod-sunod na kasi ang pagpatay ng aswang dito. Natatakot ako na baka ako ang pagbintangan ng mga tao sa bagay na wala naman akong kinalaman. Fatima, wala kang dapat na ikatakot. Lalo na't alam naman nating dalawa na hindi ikaw ang may gawa ng mga pagpatay. Saka habang hindi nalalaman ng mga taon sikreto mo, ay mananatili kang ligtas. Hihintayin ba muna nating malaman ng mga tao na isa akong aswang bago tayo kumilos? Hindi nila malalaman, Fatima. Nag-iingat naman tayo eh. Saka, nangangako ko sa'yo na gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Kahit sarili kong buhay, ay kaya kong isakripisyo para sa'yo. Kumislap ang luha ni Fatima sa gitna ng kadiliman. Agad na pinunasan ni Abel ang luha ng kanyang asawa gamit ang kanyang kamay. Huwag mong gagawin yun, Abel. Hindi ako magiging masaya. Nahahayaan mong masaktan ka o mamatay para sa akin. Mangako ka sa akin, Abel. Sa oras na may mangyaring hindi natin gusto, ay iiwan mo na ako. Ayoko may mangyayaring hindi maganda sa'yo nang dahil sa akin. Mangako ka, Abel. Mangako ka. Simula nang mahalin kita, Fatima. At lalo na nang malaman kong aswang ka, ay tinanggap ko na ang kapalaran ko na ako ang magpoprotekta sa'yo sa mga taong sasaktan ka. Matapos yun, ay mahigpit na niyakap ni Abel ang kanyang asawa. Hindi niya ipinaramdam dito na natatakot siya dahil ang gusto niya ay siya ang pagkunan ng lakas ng kanyang asawa. Habang patuloy ang halos gabi-gabing pag-atake ng aswang sa baryo, ay pinilit naman ni Abel at Fatima na mabuhay ng normal. Hindi sila gumawa ng bagay na alam nilang magiging dahilan para magduda ang mga tao na isang aswang si Fatima. Ngunit isang araw, hindi akalain ni Abel na darating sa buhay nila ang isang problema na hindi nila alam kung paano mareresolba. Habang nagtitinda ng gulay at bangus, ay lumapit sa kanila ang matandang lalaki na suki nila. Bumili ito ng okra at matapos nitong magbayad, ay muli itong napakwento. Alam nyo ba na nakarating na pala sa ibang lugar ang nangyayari rito sa lugar natin? At may tulong na dumating. Tulong? Ano pong tulong? Isang mahusay na manunugis ang nandito ngayon para hanapin at patayin yung aswang. Hindi ba't magandang balita yon? Sigurado ko
na hindi magtatagal ay mahuhuli na yung aswang na yon. Sa wakas, babalik na sa normal ang lahat. Nanlamig si Abel sa nalaman nila sa matandang lalaki. Hindi na siya nagsalita at naglakad na sila ni Fatima palayo. Habang hawak ni Abel ang kamay ni Fatima, ay ramdam niya ang panlalamig ng palad nito. Alam kong natatakot ka sa sinabi ng matanda, Fatima. Pero huwag kang mag-alala. Hindi na muna tayo masyado maglalabas ng bahay at ako na lang muna ang magtitinda. Pero, hindi ba may kakayahan ng mga manunugis na tukuyin kung sino ang aswang, Abel? Mas makabubuti siguro kung umalis na lang tayo rito habang hindi pa nila nalalaman ang sikreto ko. Huwag na nating hintayin na lumala pa ang sitwasyon bago tayo kumilos. Sa tingin ko'y tama ka. Dapat na tayong umalis dito, lalo na't may manunugis na rito. Hindi na ligtas ang lugar na to para sa ating dalawa. Lalong-lalo na sa'yo. Labis na nagpasalamat si Fatima kay Abel. Nang sandaling yun, ay buo na ang loob ni Abel na lisanin ang baryong yun para sa kaligtasan ng kanyang asawa. Wala na siyang pakialam kahit saan sila mapunta ni Fatima, basta't magkasama silang dalawa. Matapos na magtinda, ay agad na umuwi sina Abel at Fatima. Nag-empake na sila ng mga damit nila at mga gamit na pwede nilang madala sa kanilang pag-alis. Mamayang madaling araw tayo aalis. Hahabol tayo sa first trip ng bus papunta sa Maynila. Ano, Abel? Maynila? Bakit tayo pupunta doon? Dahil sa tingin ko ay mas ligtas tayo ron. Bahala na kung saan tayo ron mapunta. Basta't malayo lang tayo sa baryo na to. May tiwala ako sa iyo, Abel. Sana nga ay maging maayos na ang buhay natin sa syudad. Pagod na kasi ako magtago at magpalipat-lipat ng lugar. Sa tuwing alam ko na malalaman na ng mga tao ang aking sikreto. Sa gitna ng pag-iimpake ng mag-asawa, ay nakarinig sila ng mahinang pagkatok sa pinto. Napahinto sina Abel at Fatima sa pagtitiklop ng kanilang mga damit. Dito ka lang, Fatima. Ako na magbubukas ng pinto. Ituloy mo lang ang ginagawa mo. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Abel bago siya tumayo at naglakad papunta sa nakasaradong pinto ng kanilang kubo. Pagbukas niya nun, ay isang matangkad na lalaki ang nakita niya. Agad na ngumiti ang lalaki sa kanya. Magandang umaga ho. Sino ho ba kayo, tanong kailangan nyo? Ako si Hector. Ako manunugis na nagpunta rito sa baryo nyo upang tugisin ang aswang na pumapatay sa mga tao dito. Nandito ako para tulungan kayo sa problema nyo sa aswang. Sa kabila ng panlalamig ni Abel, ay pinilit niyang maging normal ang kanyang pagsasalita. Ano hong kailangan nyo? At nandito ka sa aking bahay. Nagbabahay-bahay kasi ako kahapon pa. Kinakausap ko lahat ng mga tao para magtanong-tanong. Isa pa, kailangan ko rin makaharap ang mga tao rito dahil may hinala ako na nandito lang sa lugar niyo ang aswang. Nakikisalamuha siya sa inyo at nagpapanggap na tao sa umaga. Ganun ba? Nakikita mo naman siguro. At sigurado ako na alam mo na hindi ako aswang, di ba? 100%. Ramdam ko na tao ka at hindi aswang. Pero may iba ka pa bang kasama rito? Wala. Ako lang mag-isang nakatira dito. Sisilip sana si Hector sa loob ng kubo, pero pasimpleng iniharang ni Abel ang sarili niya sa pintuan. Abot langit ang kaba niya, pero pinilit niyang wag niya yung ipakita sa lalaking nasa kanyang harapan. Maya-maya pa ay tumango si Hector. Kung gano'n ay aalis na ako. Pero mag-iingat ka rito. Delikado tong kinatatayuan ng bahay mo. Wala kang kapitbahay. At kung sakaling umatake rito ang aswang, ay mahihirapan kang humingi ng tulong.
Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko, Amang. Hindi ko kailangang humingi ng tulong sa iba. Mabuti naman kung ganon. Pero ipapaalala ko lang sa'yo na ibang kalaban ng mga aswang. Hindi sila gaya ng isang ordinaryong tao. Alam ko. Mawalang galang na ho. Pero maaari bang umalis na ho kayo? Marami pa po akong kailangan gawin eh. Sige, aalis na ako. Pasensya ka na sa abala. Sumaludo muna si Hector bago ito naglakad palayo. Hindi umalis si Abel sa pintuan hanggang sa tuluyan nang mawala ang manunugis sa kanyang paningin. Isinara na niya ang pinto at binalikan ng kanyang asawa na si Fatima. Napansin niya ang labis na pagkabahala ng kanyang asawa. Nanginginig ang buong katawan nito. Masuyong hinawakan ni Abel ang nanlalamig na kamay ni Fatima. Huwag kang matakot, mahal ko. Wala na yung manunugis. Umalis na siya. Mag-impake na ulit tayo. Yung lalaking kausap mo kanina. Si Hector. Hindi siya totoong manunugis, Abel. Ha? Anong ibig mo sabihin? Kilala mo ba siya? Oo. Kilala ko siya. Kahit hindi ko siya nakikita, ay kilala ko ang boses niya. Hindi ko siya maaaring makalimutan. Dahil siya ang dahilan kung bakit ako naging aswang at kung bakit ako nabulag. Sigurado ako na nandito siya dahil alam niyang nandito ako, Abel. May binabalak siyang masama sa akin. Ayaw niya akong maging masaya dahil sa ginawa ko sa kanya noon. Sa pagkakataon na yon, ay tuluyan ng inilahad ni Fatima ang buong nakaraan nito. Ayon kay Fatima, tahimik itong nakatira noon sa isang liblib na baryo kasama ang pamilya nito. Hanggang sa nanligaw dito si Hector. Pero dahil walang pag-ibig na nararamdaman si Fatima para sa lalaking si Hector, ay agad nitong sinabi sa lalaki na huminto na ito sa panliligaw. Sa kasamaang palad, labis yung dinamdam ni Hector at doon nito pinatay ang buong pamilya ni Fatima. Bukod pa roon ay gumamit ng itim na kapangyarihan si Hector upang mabulag si Fatima at isinumpa pa ito na magiging kagaya nito na isang aswang. Labis na nagimbal si Abel sa isiniwalat na yon ng kanyang asawa. Hindi niya inakala na hindi likas ang pagiging aswang nito. Bagkus ay naging aswang ito nang dahil sa isang lalaking aswang na hindi natanggap, na hindi ito mahal ni Fatima. Ngayon ko lang napagtanto na malaki ang posibilidad na si Hector ang aswang na pumapatay sa mga tao sa baryong to. Malamang ay ginagawa niya yun, Abel, para guluhin ang buhay ko. Ayaw niya akong maging masaya. Ang gusto niya ay paghinalaan ako ng mga tao rito. At sa tingin ko, ay hindi umubra ang una niyang plano. Kaya nagpapanggap siyang isang manunugis. At ituturo niya ako sa mga tao na ako ang aswang na pumapatay sa mga tao rito. Kung ganun pala, kahit saan tayo magpunta ay masusundan lang niya tayo. Kung aalis tayo rito ay mapapagod lang tayo. Dahil kahit lumipat pa tayo ng ibang lugar, ay gagawin lang niya ang ginawa niya rito sa'yo. Tama ka, Abel. Kaya kung aalis man tayo rito, ay magtungo tayo sa isang lugar na hindi niya tayo masusundan. Hindi, Fatima. Hindi tayo aalis dito. Ha? Anong ibig mo sabihin, Abel? Kung hindi siya titigil na guluhin ang buhay mo, mas maganda na harapin na natin siya. Kailangan natin siyang patayin upang maging malaya ka na sa kanya. Pero Abel, hindi pang karaniwang aswang si Hector. May kaalaman siya sa paggamit ng kapangyarihang itim. Baka pati ikaw ay mapahamak nang dahil sa akin. Hindi ako makakapayag, Abel. Fatima, simula nang tanggapin ko ang pagiging aswang mo, ay inasahan ko nang mapapahamak ako. At wala akong pakialam kahit na mangyari yun sa akin.
Naniniwala rin ako na hanggat magkasama tayong dalawa, ay walang problema at pagsubok na hindi natin malalagpasan. Kaya magtiwala ka sa akin, mahal ko. Kaya natin talunin si Hector. Basta't magtulungan tayong dalawa. Hinawakan ni Abel ang mga kamay ni Fatima at masuyo yung pinisil. Unti-unting kumalma ang kanyang asawa na para bang naramdaman ito ang tapang na meron si Abel sa kanyang puso. Pero, paano natin siya matatalo, Abel? May naiisip ka bang plano? Meron, Fatima. Pero alam mo ba kung saan nanggagaling ang kapangyarihang itim ni Hector? Sa kwintas niya. Yung medalyon na palagi niyang suot. Sa pagkakaalam ko, ay kinuha niya yan sa isang antingero at ginamit niya sa kasamaan. Kapag nawala yun sa katawan niya, ay isa na lamang siyang ordinaryong aswang. Kung ganun, ay kailangan kong makuha sa kanyang medalyon na yun. Dito ka lang, Fatima. May kailangan lang akong puntahan. Ha? Saan ka pupunta, Abel? Kailangan kong malaman kung ano nangyayari ngayon sa baryo. Dapat alam natin kung anong gagawin ni Hector para magkaroon tayo ng mas magandang plano para hindi siya magtagumpay. Hindi na nagtagal si Abel sa bahay nila at agad siyang umalis. Nagpunta siya sa mismong baryo upang magmatsyag. Habang naghahanap si Abel ng tao na maaari niyang makausap, ay nakita niya ang matandang lalaki na suki nila sa gulay. Dahil yon ang palaging nagkikwento sa kanila ni Fatima ng mga pangyayari sa baryo, ay nagkaroon siya ng hinala na baka alam nito ang pinaplano ni Hector. Walang pagdadalawang isip na nilapitan ni Abel ang matandang lalaki na nakaupo sa upuang gawa sa kawayan na nasa tabi ng daan. Init na init ito habang nagpapaypay gamit ang isang abaniko na gawa sa buli. Napangiti ang matandang lalaki nang makita nito si Abel na papalapit dito. O Abel, ikaw pala yan. Bakit hindi mo kasama ang misis mo? Nasa bahay lang po siya, tatang. Nagpapahinga po eh. Ganun ba? Saan pala ang tungo mo? May bibilin lang po sana ako sa tindahan eh. Nakita ko po kayo dito kaya naisip ko po na makipagkwentuhan po muna. Oo nga po pala. Nakita ko na po yung manunugis na sinabi niyo. Si Hector. Mabuti na lang talaga. At may gaya niya na tutulong sa atin para malaman natin kung sino ba yung walang hiyang aswang na pumapatay dito sa baryo natin. Kanina nga ay nagkaroon ng pagpupulong sa plaza. Nagsalita ron si Hector kasama si Kapitan. Talaga po? Ano pong sinabi nung Hector? Ang sabi niya ay kilala na niya kung sino yung aswang dito sa baryo natin. At mamayang gabi ay magtutungo kami sa bahay ng aswang kasama si Hector. Kami? Kasama ho kayo? Abay, oo. Ang gusto kasi ni Hector ay kasama ang lahat ng tao dito sa baryo na magtutungo sa bahay ng aswang. Ayaw pa nga niyang sabihin kung sino eh. Basta mamayang gabi raw ay malalaman din namin. Nako, hindi na talaga ako makapaghintay na makita ng harapan ng aswang na yun, Abel. Gusto kong masaksiyan kung paano siyang papatayin ni Hector. Labis na kinabahan si Abel sa mga nalaman niya. Napalunok siya at nanlamig ang buong katawan niya. Hindi na siya nagtagal doon at nagpaalam na siya sa matandang lalaki matapos na makuha ang impormasyon na kailangan niya. Nagmamadali siyang maglakad pauwi upang sabihin sa kanyang asawa ang plano ni Hector. Pagdating ni Abel sa bahay, ay agad niyang ipinaalam kay Fatima ang mangyayaring pagsugod ni Hector kasama ang taong bayan sa bahay nila mamayang gabi. Dahil doon ay isang plano ang binuo ni Abel. Sinabi niya kay Fatima na kailangan itong magtago sa bundok habang siya ang mag-isang haharap kina Hector upang pigilan niya ang pagtugis ng mga ito kay Fatima. Tumutol ng una si Fatima. Ayaw kasi nitong iwanan na mag-isa si Abel, pero naging matigas si Abel sa plano niya na yon. Ipinaliwanag niya na kung sakaling
Isang oras na ang nakakalipas at hindi pa pinupuntahan ni Abel si Fatima sa pinagtataguan nito, ay sinabi niya na gawin ito ang lahat para tumakas na at magpakalayo-layo. Pagsapit ng gabi, ay nagtungo si Abel sa bukana ng daan papunta sa bahay nila. Nang makita niya na sa hindi kalayuan ang mga taong may dalang sulok na may apoy, ay mabilis siyang tumakbo pabalik sa kanilang bahay. Fatima, paparating na sila. Halika na! Abel, baka pwedeng dalawa tayong umarap sa kanila. Hindi tayo sigurado kung anong magiging reaksyon ng mga tao sa sandaling sabihin ni Hector na isa kang aswang. Kaya mas makakabuti na panindigan natin ang plano natin. Tara na! At baka dumating na sila! Hinila na ni Abel si Fatima palabas at tumakbo sila paakyat sa bundok. Dinala niya si Fatima sa isang tagong lugar doon. Pinagtago niya si Fatima sa likod ng isang malaking bato. Tandaan mo, Fatima, kapag isang oras ay hindi pa ako bumalik dito, ay umalis ka na. Akyatin mo ang bundok na to. Mag-anyong aswang ka para mas maging matalas ang pandama mo at ang pandinig mo. Abel, tumakas na lang tayong dalawa ngayon. Sige na, nakikiusap ako sa'yo. Fatima, pinag-usapan na natin to. Kailangan ko munang subukang kausapin ang mga tao. Kung isisiwalat ni Hector na aswang ka, ay ganun din ang gagawin ko sa kanya. Mahal na mahal kita, Fatima. Pangako, babalikan kita rito. Kung hindi man, ay gagawin ko ang lahat para mahanap ka. Mahal na mahal din kita, Abel. Mahal na mahal kita. Isang mabilis na halik sa labi ang iginawad ni Abel kay Fatima bago siya bumaba ng bundok. Nang makarating siya sa bahay nila, ay nasa harapan na nun ang napakaraming mga tao. Nasa unahan ng mga yon si Hector na may dalang itak. Natatakot man, ay humarap pa rin si Abel sa mga tao. Matiin na nakatingin siya kay Hector. Teka, anong ginagawa niyo rito sa bahay ko? Ilabas mo ang asawa mo. Alam kong siyang aswang na pumapatay ng mga tao sa baryong ito. Hayaan mo kaming ipataw sa kanya ang kaparusahan na nararapat sa kanya. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa grupo ng mga tao. Tila hindi makapaniwala ang mga yon na isang aswang ang tindera ng bangus sa baryo nila. Mga kasama, sandali lang, makinig kayong lahat sa akin. Oo, inaamin ko. Aswang nga ang aking asawa na si Fatima. Pero isipin nyo nga, mga kasama, sa tingin nyo ba ay kaya niyang pumatay? Gayong bulag siya. Hindi siya ang aswang na pumapatay sa mga tao, kundi ang peking manunugis na yan. Walang takot na itinuro ni Abel si Hector. Kasinungalingan. Gumagawa ka ng kwento upang iligtas ang iyong asawa. Nabubulagan ka na. Ikaw ang nagsisinungaling, Hector. Ikaw ang aswang na pumapatay sa baryong to. Nililin lang mo ang lahat na isa kang manunugis na gusto kaming tulungan. Pero ang totoo, ikaw ang problema na dapat naming alisin dito. Tama na ang pagsisinungaling mo. Ilabas mo na lang ang asawa mo. Ibigay mo siya sa amin na mapayapa para hindi na tayo magkasakitan pa. Nakangising lumapit si Abel kay Hector at pasimple niyang sinulyapan ang medalyon na nakasabit sa leeg nito. Kailangan niyo muna akong patayin bago niyo makuha ang asawa ko. Dadaan muna kayo sa ibabaw ng aking bangkay bago niyo siya masaktan. Tumiim ang bagang ni Hector. Hindi nito magawang titigan ng diretsyo si Abel. Nang lumingon si Hector para kausapin ang mga tao, ay naging mabilis ang pagkilos ni Abel. Hinablot nito ang medalyon mula sa leeg ni Hector at agad siyang umatras palayo rito. Nanlaki ang mga mata ni Hector. Huwag kang lalapit, Hector! Kung hindi, ay hindi ako magdadalawang isip na sirain ang medalyon na to. Akala mo ba ay hindi ko alam na dito nang gagaling ang kapangyarihan mo? Ibalik mo sa akin yan, hayop ka! Hindi na nagsalita pa si Abel at mabilis siyang tumakbo. Sa kasukalan
bago siya tuluyang makalayo, ay narinig niya na sinabi ni Hector sa mga tao na manatili ang mga ito roon at ito na lamang ang hahabol kay Abel. Mas lalong binilisan ni Abel ang pagtakbo hanggang sa makarating siya sa isang malawak na parte ng kasukalan na napapaligiran ng matataas na puno. Nang may nakita siyang malapad na bato, ay ipinatong niya roon ng medalyon at kumuha siya ng isa pang bato. Ang balak niya ay tuluyan ng sirain ng medalyon upang hindi na yun magapit pa ni Hector. Sa kasamaan, itinaas ni Abel ang batong hawak niya. Handa na siyang ipukpok yun sa medalyon nang biglang dumating si Hector. Kung ako sa'yo, ay hindi ko gagawin yan. Bakit, Hector? Dahil kapag nawala na to, ay pangkaraniwang ka na lang aswang. Ganun ba? Ang mga kagaya mo nilalang ay hindi dapat nagmamay-ari ng ganitong bagay. Matapos yung sabihin ni Abel, ay walang pagdadalawang isip na pinukpok niya ng paulit-ulit ang medalyon hanggang sa mayupi yun at mawasak ng tuluyan. Malakas na sumigaw si Hector. Bakas sa mga mata nito ang labis na galit. Sa isang iglap ay nag-anyong aswang ito. Tinubuan ng makapal na balahibong itim ang buong katawan nito. Naging mabalasik ang mukha nito at naging matutulis ang mga ngipin at mga kuko nito na animo ay mga patalim. Pagsisisihan mo ginawa mo. Isusunod kita sa mga taong pinatay ko sa baryong ito. Papatunayan ko sa'yo na kahit isa na lamang akong pangkaraniwang aswang, ay wala ka pa rin laban sa akin. Mabilis na sumugod si Hector kay Abel, habang ang mga mata nito ay pulang-pula dahil sa labis na galit. Nakaumang ang matutulis nitong mga kuko. Napaatras si Abel dahil hindi niya alam kung paano lalabanan si Hector na isang aswang. Natapakan niya ang isang bato. Nawalan siya ng balanse at paupo siyang bumagsak sa lupa. Ngunit bago pa tuluyang makaabot si Hector sa kanya, ay isang mabilis na anino ang dumaan sa kanyang harapan. Iniharang ni Fatima na nasaan yung aswang ang sarili niya kay Abel. Sinalubong nito si Hector at saka ito tumalon ng mataas. Sinunggaban nito si Hector at sabay na bumagsak ang dalawa sa lupa. Nagpambuno ang dalawang aswang. Nagpalitan ng mga ito ng matitinding pag-atake. Pangil sa pangil, kuko sa kuko. Tumalsik ang dugo ni Hector nang kalmutin ito ni Fatima sa balikat gamit ang matutulis nitong mga kuko. Ngunit mabilis na gumante si Hector. Sinipa naman ito si Fatima palayo na naging dahilan para tumilapon ito at tumama sa isang puno. Nang makita ni Abel ang nangyari sa kanyang asawa, ay agad siyang tumayo at lumingalinga sa paligid. Nakita niya ang isang kahoy na may matulis na dulo at agad niya yung dinampot. Muling sumugod si Hector kay Fatima na pilit pa rin bumabangon kahit sugatan. Mabilis na tumakbo si Abel at hinabol niya ang aswang na si Hector. Sinaksak niya si Hector sa likod gamit ang matulis na kahoy. Napasigaw sa sakit ang aswang. Napalingon ito at sinuntok si Abel. Sa lakas ng suntok ng aswang ay si Abel naman ang tumilapon at bumagsak sa sahig ng pasadsad. Sa pagkakataon na yon ay nagawa ng makabangon ni Fatima. Tumalon ito at kinagat ang leeg ni Hector. Si Abel naman ay tumakbo, papalapit at paulit-ulit na sinaksak si Hector gamit ang kahoy sa iba't ibang parte ng katawan nito. Biglang lumabas mula sa likod ni Hector ang napakalaking pakpak. Lumipad ito para tumakas, ngunit inilabas din ni Fatima ang pakpak nito. Lumipad si Fatima at sinundan sa ere si Hector. Nagsagupaan sa itaas ang dalawang aswang. Hinatak ni Fatima pababa si Hector mula sa ere. Agad namang nakuha ni Abel ang plano ni Fatima, kaya nag-abang siya sa pagbagsak ni Hector. Nang malapit na sa ibaba ang dalawang aswang,
ay malakas na ibinato ni Fatima si Hector sa lupa. Sumalubong kay Hector ang matulis na kahoy na hawak ni Abel at saktong bumaon yun sa leeg nito. Napaigik si Hector nang bumagsak ito sa lupa. Hinugot nito ang kahoy at bumulwak sa leeg nito ang masaganang dugo. Sinubukan pa nitong tumayo, ngunit nawalan na ito ng lakas hanggang sa tuluyan na itong binawian ng buhay. Sa pagbaba ni Fatima ay agad itong bumalik sa pagiging tao. Sinalubong ito ni Abel ng isang mahigpit na yakap. Abel! Nagtagumpay tayo! Wala na si Hector! Magiging payapa na ang buhay natin! Tama ka, Fatima. Salamat sa Diyos at hindi niya tayo pinabayaan. Pero Fatima, sugatan ka. Kailangan ka madala sa ospital. Natigilan ang mag-asawa nang mula sa kung saan ay lumabas ang matandang lalaki na suki nila sa gulay. Sandali lang. Huwag kayo matakot. Nasaksiyan ko ang lahat. Nakita ko kung paano naging aswang si Hector at narinig ko rin mismo sa bibig niya na siya ang aswang na pumatay sa mga tao dito at hindi ang asawa mong si Fatima. Kakampi niyo ako, maniwala kayo. Tutulungan ko kayong magpaliwanag sa mga tao. Tinupad ng matandang lalaki ang sinabi nito. Tinulungan nito ang mag-asawa na linisin ang pangalan ni Fatima sa lahat at isiniwalat kung sino talaga ang nagpapanggap na manunugis na si Hector. Naniwala naman ang lahat at sa kabila ng pagiging aswang ay tinanggap ng mga tao si Fatima. Sa mga sumunod na araw ay unti-unting bumalik ang paningin ni Fatima. Kasabay nun ay nawala rin ang pagiging aswang nito. Napagtanto nila na sa pagkamatay ni Hector at ng itim na kapangyarihan nito ay nabasag na ang sumpang inilagay nito kay Fatima. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik sina Abel at Fatima sa baryo ni na Abel. Hinarap ni Abel ang kanyang ama na si Ramon upang humingi ng tawad. Umiiyak na niyakap ni Mang Ramon si Abel at taus-puso itong humingi ng tawad sa ginawa nitong pagtatakwil sa kanya. Simula noon ay naging masaya at payapa na ang buhay ni na Abel at Fatima kasama si Mang Ramon. Sa wakas ay nahanap na nila ang katahimikang matagal na nilang hinahangad na ang akala nila ay sa panaginip na lamang magaganap. Makalipas ang ilang taon ay nabuntis at nagkaanak na sina Abel at Fatima. Labis ang kasiyahan sa kanilang bahay, lalong-lalo na si Mang Ramon dahil meron na itong apo. Siya ang nagpresenta na maging tagapangalaga nito dahil nagtatrabaho si Abel sa bayan bilang ahente ng mga isda sa palengke, habang si Fatima naman ay nagkaroon na ng sariling pwesto doon sa bilihan ng iba't ibang uri ng isdang alat. Nangibabaw ang pagmamahalan sa kanilang pamilya at si Fatima ang naging patotoo na kahit nasang kamang kadiliman ay palaging may butas doon para ikaw ay makalabas at muling masilayan ang liwanag at pagbabagong buhay sa tulong ng pagmamahal at pananampalataya sa Poong May Kapal.